Good evening mga kasangbahay. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube and Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Bago po tayo magpatuloy, syempre, pabatiin muna natin ang aking kapartner, ang nag-iisang Attorney Joey Domingo. Good morning, Attorney Joey. Good morning naman. na naman ako. Lagi ko na. Good evening, gabi na, Attorney El. Bakit lagi akong good morning? Ayun, live kami, mga kasambahay. Magkasama kami sa studio. Live kami niyan, sa lagay na yan. Ang hirap. Masyado ka ninenervous sa topic natin. Anyway, magandang gabi mga kasambahay at magandang gabi din sa'yo, Attorney M. At yun nga, kakasabi ko nga lang kanina, medyo apparent yung nervous namin ni Attorney M. Kasi medyo hot topic yung pag-uusapan namin. Actually, tsaka highly requested. Highly requested. Ngayong gabi. Oo. At tsaka, much as we do not like to, parang delve on the personalities, Yes. gusto lang talaga din naming pagbigyan yung request at para na rin mapag-usapan kung ano nga ba talaga itong topic natin. Para naman maintindihan ng mga kasambahay natin, especially yung mga, kasi meron tayong tinatawag na layman's terms, di ba, Yes, Attorney M, na hindi naman maintindihan masyado ng mga, hindi naman abogado. So at least, ma-reach naman namin sila at mag-attempt kami na somehow maipaliwanag namin sa kanila kung ano ang ibig sabihin nitong ating topic ngayon. Ayun, sabihin mo na nga, Attorney M, para hindi na sila nahuhula. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon ay sa mata ng batas. Paano ba nagaganap ang impeachment? Ayun na. Alam na natin. Pasabog. Ayun. Kagaya nga ng sinabi kanina ni Attorney Joey, no? Kasi talagang yan ang goal ng Huntahang Legal, di ba? Sinasabi nga natin na yung batas hindi lang para sa abogado, kumbaga para sa ordinaryong Pilipino. So, yun nga, nagdesisyon kami na talagang pag-usapan as simple as possible kung ano nga ba yung impeachment process without necessarily delving into personalities. Kasi isang tabi na natin yun. Tayo kung ano yung nasa batas at nasa konstitusyon. At layunin nating maabot yung pangunawa ng ating mga kasambahay. Na sana hayaan nyo kaming makapagpaliwanag na maintindihan ninyo kung ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa topic na ito ng impeachment. Halimbawa, pag-uusapan namin ni Attorney M kung sino-sino nga ba ang pupwedeng ma-impeach ayon sa ating saligang batas, di ba, Attorney M? Kasi nakasaad naman yun sa ating naka-enumerate po yun. sa ating constitution. Sino-sino nga ba at kung ano-ano yung mga grounds ng impeachment, 'di ba? Yes, Tapos ano ang kaibahan nung impeachment sa criminal proceedings? Kasi 'di ba may mga pagkakataon na nagwo-wonder din yung mga common tao, bakit hindi na nakasuhan? bakit ganito? Bakit ganyan? Syempre somehow mag-a-attempt kami ni Attorney M na maipaliwanag na malaki ang pagkakaiba ng impeachment proceedings sa criminal proceedings, 'di ba, Attorney M? So, unang-una kasi, Attorney, syempre, para sa benefit ng ating mga kasambahay na nanonood at nakikinig, kumbaga yung simpleng paliwanag ng impeachment, nanggagaling kasi yan sa Constitution talaga. No? Na kumbaga, ang anchor kasi natin dyan is public office is a public trust. So, ang proseso po ng impeachment, ginagawa po yan sa pinakamatataas na opisyal ng ating bansa. No? So, kasama na dyan. Ayan, sasabihin na natin, sino-sino lang po ba ang pwedeng ma-impeach? Kasi Attorney M, 'di ba, sabi sa ating constitution, public office is a public trust. Ibig sabihin ba noon, lahat ng public officers maaaring ma-impeach? Yun yung aming itatouch ni Attorney M. Kasi hindi ibig sabihin na public official ka, pwede ka nang ipa-impeach. yun lang yung pupwedeng paraan na tanggalin ka. Kasi yung mga hindi na banggit sa mga impeachable officers ng constitution, may ibang paraan kung paano sila pananagutin. Kung sakasakaling sila magkakaroon ng may gagawin silang hindi maganda o hindi ka nais-nais, 'di ba, may liability sila sa kanilang mga tungkulin. So ito, sino nga ba yung mga impeachable officers, Attorney M, ito ayon po sa batas? Ito po ay nakalagay sa ating saligang batas or sa 1987 Constitution. So ang mga opisyal lang po na pwedeng ma-impeach, syempre ang presidente, ang vice-presidente,
ang mga members ng constitutional bodies. Ayun. Oo. At Ang mga members ng Supreme Court, mga oo. justices natin sa Supreme Court, ang ombudsman, Oo. kasama Yung din members dyan. ng constitutional body, Attorney M, dagdag ko lang, yun yung COMELEC. Commission on Election, COMELEC, COA, and yung ating Civil Service Commission. So, yun yung mga, yun lang Ilan lang yun, Attorney, yun lang yung nakasaad sa ating saligang batas na impeachable officers. Oo, ayun. So, ibig sabihin, Attorney Joey, kung halimbawa ikaw ay isang taxpayer tapos hindi ka satisfied sa serbisyo ng mayor ng inyong lugar, hindi po natin pwedeng ipa-impeach Ayun. si mayor. Correct. Oo. Oo. Hindi po siya kasama doon sa impeachable officers na naka-enumerate sa ating saligang batas. So, kagaya ng sinasabi natin ni Joey, pwede sigurong sa ibang paraan, pwedeng ma-file ng kaso, no, criminal case or administrative case. O, pwede yan. But definitely not impeachment. Kasi again, ang kino-contemplate ng ating saligang batas, ito yung matataas talaga na opisyal, no? So, again presidente, vice-presidente, mga justices po ng Supreme Court, mga members ng Constitutional Commissions, COMELEC, COA and Civil Service Commission, and ang Ombudsman. Ayun. So, yun lamang. Bago tayo magpatuloy, Attorney M, no, marapat siguro maintindihan din ng ating mga kasambahay na yung ating tinatawag na mga co-equal bodies. Diba? Bawa kasi yung sinabi mo kanina, members of the Supreme Court, nasa judiciary naman yun. Yes, diba? Oo. Tapos yung presidente, vice-presidente, nasa executive naman yun. Tapos yung meron din naman tayong isa pang co-equal natin, yung legislative. So pag sinabi mong co-equal branches, may kanya-kanya silang tungkulin, 'di ba, Yes, Attorney M? oo. Yung judiciary, yung executive at yung legislatibo. Oo. Ayun. So, mamaya, Attorney Joey, siguro may discuss din natin ano yung pagkakaiba ng rules din, no, ng legislative and ng judiciary pagdating sa usapin ng impeachment. Oo, ayun. Oo. Kasi Attorney M, hindi naman lahat ng mga nabanggit natin basta-basta na lang po pwedeng ma-impeach kapag sila may nagawang sa tingin natin hindi natin nagustuhan pwede na kahit sino pwedeng mag-file ng impeachment, 'di ba? Bago natin puntahan kung sino nga yung pwedeng maaaring mag-file ng impeachment insofar as grounds the muna. procedural rules is concerned, yung atin munang alamin Grounds. yung anong mga grounds muna. Oo. Kung Hindi paano. kasi hindi naman lahat ng ginawa na hindi ka satisfied or feeling mong nagkamali pwede na maging ground for impeachment. Oo. Nakasulat din yun sa ating Yes. saligang batas, Attorney M, kung ano-ano lang yung mga grounds na po pwede mong gamitin kapag ka magfa-file ng impeachment. O ano ba yung mga grounds nga, Attorney M? Ang naaalala ko kasi pinakauna lang yung treason, bribery, tsaka graft and corruption. ayun. Tapos Oo. yung culpable violation of the Constitution. At yung favorite, betrayal of public trust. Ayun. Oo. Doon muna tayo sa culpable. Culpable violation of the Constitution. Doon muna tayo. Kasi 'di ba, meron tayong dalawa sa ating criminal law. Naalala ko to kasi first year pa lang pinag-uusapan na lagi yung culpa. Pinapa-memorize to. Culpa at dolo, 'di ba? Pag sinabi nating dolo ng mga offenses, ibig sabihin walang criminal intent. Pero pag sinabi mong culpa, ibig sabihin willful. So pag sinabi mong culpable violation of the Constitution, merong bad faith and willful na talagang ginawa, Paglabag. sinadya. Willful na paglabag. Oo, na-attributable doon sa impeachable officer. Correct. Oo. Tapos saan ba mahuhulog doon yung plunder, Attorney M? Oo nga eh. Di ba doon sa graft siguro, no? Oo. Or Ayun. I guess a betrayal of public Ayun, trust. betrayal. Oo. Sorry naman sa mga law students Kasi, at mga again, bagong practice. Di ba? oo. Kasi talagang namang pinag-uusapan yan ng Oo. law students tayo, di ba? Hindi naman kasi nag-expound yung Constitution pag Yes. sinabing betrayal of public trust. What constitutes betrayal of public trust? So, of course, it's later, we will also discuss, no? Pero halimbawa dun sa part ng yung initiatory part ng impeachment, sila din ang magde-determine kung ano nga ba yung kino-consider nila as tantamount to betrayal of public trust. Oo, I remember kasi 'di ba nag-uusap tayo kanina yung mga jurisprudence, Philippine jurisprudence with regard to impeachment cases. Paulit-ulit ito sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada, 'di ba? Itong betrayal of public trust na ito kasi talagang most
talked about dun sa kaso niya, 'di ba? Kung ano yung what constitutes betrayal of public trust. Kasi iba-iba naman. Yes. Oo. So, and pinag-uusapan nga natin, Attorney Joy, kung tutuusin, limited lang din ang jurisprudence o desisyon ng Supreme Court patungkol sa usapin ng impeachment. Kasi handful nga lang ang pwedeng ma-impeach. Very limited ang ground. So, konti lang din yung pwede nating maging experience patungkol sa impeachment. But yun nga yung una mong sinabi, Attorney Joey, yung culpable violation of the Constitution. Yan. So, yan, laging ginagamit na ground. Kasi nga, if yun nga, parang may willful intent at attributable doon sa impeachable officer, that can be culpable violation of the Constitution. Ayun na. Kasi masyadong, kaya nga, very political kasi, no? Kaya Yes. masyado kaming, medyo, treading carefully kami ni Attorney Kalma lang Enrica. kami. Oo, kalma lang kami. Oo. Kasi, I Ayun. mean, the reality is, in as much as this is a legal process, this is also a political exercise. Yes. And even the Constitution acknowledges that part, no? So, kaya nga may leeway doon sa culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Kasi it's really upon the body concerned doon sa initiation part and sa trial part to determine, di ba, if it's sufficient ground for impeachment. Excited ako makarating tayo dun sa pinag-usapan natin kaninang wisdom Oo. na framers Kaya nga. ng Constitution, Naku, di ba? kinakabahan. Oo. Ayan, Kaya medyo wisdom malat ng na naman framers. ako. Oo. Oo. Masyado tayong, marami tayong Passionate. prior to airing Yes. this episode, no? Pero live kami ngayon, mga Live, kasabaya. oo. Oo. Ayan. So, paano nga ba, Attorney M? Paano sisimulan ang isang impeachment complaint? Halimbawa, ikaw member ng Supreme Court. Doon na lang tayo. Halimbawa, oo, di ba? Teka, Attorney, teka lang, balikan ko ng konti yung sa grounds, no? Yung kasing treason, bribery, and graft and corruption, defined naman yan eh, di ba? Oo, yes. We have existing laws that clearly define ano yung elements at paano mo masasabi na liable ang person for treason, bribery, or graft and corruption. No? O kasi nasa Republic Act 3019 yan. If I'm not, Yes. tama ba ako? 3019. Yes. Oo, tama. Yung Diba? graft and Naalala ko corruption. pa. At saka nasa revised penal code naman yung treason and bribery. So, kumbaga mas malinaw. Pero sa totoo lang, Attorney Joey, very rare na ginagamit yun as grounds for impeachment. Usually talaga, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. So, Oo. sige, hanggang doon na lang yung sasabihin ko. Ayan. Huminga ka ng Oo, malalim. medyo nag-isip ako doon. Yun na lang. Ayan. Ayan. Ang ganda mo ngayon, Attorney M. Thank you, Ayan. kay Miss Jaja. Sige. So, Oo. sino ang pupwedeng mag-file? Diba? Oo. Ayun na tayo. Doon na tayo sa sino ang pupwedeng Kinabahan ako, mag-file. Oo. Kasi kumare, halimbawa, ikaw member ng Supreme Court, doon na lang tayo sa mga medyo less controversial, 'di ba? Para wala naman tayong matatouch masyado. So, pambawa, meron kang doon sa nabanggit nating grounds, meron doon na sa tingin ng isang citizen, karapat-dapat na ikaw i-impeach. So, sino? Di ba kasi napag-usapan natin kanina, may tatlong paraan. Yes. Oo, Oo. yun yung Sa hindi initiatory masyadong, part. Oo, Oo. hindi masyadong klaro eh. May tatlong paraan Modes. sa initiatory part pa lang. Kasi ang alam ng lahat, kapag ka nag-file ka na ng complaint for impeachment, diretso yun, House, tapos dadaan sa House Committee, 'di ba? Dapat ganun yung parang common knowledge, 'di ba? So ipaliwanag siguro natin sa ating mga kasambahay kung ano-ano yung three modes, 'di ba, Attorney M? Unang-una yung may private complainant na mag-file ng impeachment complaint. Kailangan muna i-endorso ng isang membro ng House. Oo. So, Tama, halimbawa diba? po kayo as a private citizen who is a taxpayer, pakiramdam nyo, unang-una check, nako, impeachable officer ba tong gusto kong file ng verified complaint? So, Oo, kung ayun. impeachable officer, okay, Check. pasok na kayo doon, check. May grounds ba to impeach an impeachable officer? O, sabihin mo, palagay ko, liable siya for culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Okay, check doon sa pangalawang grounds. Okay, gagawa po ako ng verified complaint. Meaning, Ayun. under oath yun. Verified, oo, verified. Manunumpa ka. Iba yun. May bigat yun sa batas pagka sinabi mong verified complaint. Yes, Oo. so ikaw ay gagawa ng verified complaint at kailangan nyo pong maghanap ng endorser mula sa House of Representatives para po opisyal na ma-endorso doon po sa House of Representatives yun pong inyong verified complaint, no, na nakakontain doon ng
yung grounds, 'di ba? Sinasabi niyo kung bakit sa tingin niyo ay dapat ma-impeach ang tao na to. So, ito po ay nakasaad sa ating saligang batas kung saan po magsisimula ang isang impeachment complaint. Kaya po lagi pong na-highlight ang role ng House of Representatives sa initiatory part. Kasi Ayun. talagang ang nakalagay po sa saligang batas, hindi po yan pwede sa Supreme Court, hindi po yan pwedeng sa Senate, Yes. hindi po yan pwedeng sa ordinary courts. Kailangan po ang verified complaint for impeachment ay ifa-file po sa House of Representatives. Oo, kasi ayon sa batas natin, ang maaari lamang na mag-initiate. Oo, pag-uusapan natin yan mamaya, yung ano ibig sabihin ng initiate, 'di ba, no? Yung magsisimula ng to get the ball rolling, kumbaga, Yes. 'di ba? Mag-i-initiate ng complaint yung House of Representatives. Pero isa lang 'yon, Isa yung sa sinabi mode. natin, isa sa mode. Yung pangalawa naman kasi, Attorney M, Pag member ka mismo ng House of member Representatives. ka mismo ng House of Representative, 1/3 pwede naman kasing mag-file ng complaint, 'di ba? Tapos yung pagdedesisyonan pa rin yun ng House, tama ba Oo. ako? Kasi Oo. ganito po meron po kasi tayong tinatawag na iba't ibang committee sa House of Ayun. Representatives. So, ang nangyayari po kasi kapag nagfa-file ng verified complaint for impeachment, dumadaan po yan sa Committee on Justice. Ayun. So, kumbaga, pag mag-file ng verified complaint, ipapa-receive po and then i-refer sa Committee on Justice. And then, yes. magkakaroon po sila ng mga pagdinig, no, Attorney Joey, para ma-determine meron nga bang sufficient evidence and sufficient grounds, oo, grounds. para po masabi natin na may probable cause para ma-impeach ang Sa isang substance and impeachable. form. Yes, oo. Oo. So, kailangan mo ng, at binibigyan din po ng laya ng ating saligang batas na mag-craft po ng sariling rules ang House of Representatives kung paano po nila ikakonduct ang impeachment proceedings. So, ganun din sa Senado kasi Oo. may role din sila later, no? Pagdating kapag na-endorso na sa kanila. Pero yun nga, so ang kanya-kanyang houses of Congress, kasi both magkaibang house po yun, no? Iba yung role nila. Meron po silang sariling internal rules kung paano i-conduct ang impeachment. Oo. Yung pangalawang mode, Attorney M, kasi yung pangatlo na pag-usapan natin in advance. No? Ah, Yung pangalawang mode, Actually, una, attorney, kung member ako mismo yung nag-file. nag-file. Ikaw Oo, mismo ako yung mismo. nag-file. Yun yung pinakauna. Yung pangalawa is civilian, citizen. private citizen. Tapos kukuha siya ng mag-endorse mula sa House. Yung pangatlo, yun na yung 1/3 ng buong kapulungan. Kabuuan, oo, kabuuan. Meron silang nakikitang sa tingin nila grounds para i-impeach ang isa sa mga opisyal na nabanggit natin dun sa impeachable officers. Pagkatapos Magbobotohan na sila. Oh. Kaya lang kasi, Attorney M, medyo naging controversial dahil may mga proceedings tayo na hindi na dumaan ng Committee on Justice. Oo. Kasi nga, parang sa tingin ko naman, ewan ko lang kung kumbaga yung wisdom behind it. Kasi 'di ba, magbobotohan kayo, 1/3 na yung magfa-file 1/3 na yung magfa-file. Syempre, kung dadaan ka pa ulit sa committee, yun din yung boboto. Oo. So basically, Kaya lang, redundant. kumbaga parang mas maliit na, kumbaga part of a bigger circle yun sa Committee on Justice kasi mas konti sila kung tutuusin, no? So, halimbawa po nagkaroon ng determination of probable cause sa committee level, no? Pwede actually siyang i-overrule ng entirety of the House of Representatives kung kahit sabihin pa ng Committee on Justice na sa palagay namin may probable cause, dadaan pa rin po yan sa plenaryo. And then, ang plenaryo meaning yung kabuuan ng House of Representatives, whether or not member ka ng Committee on Justice, pagbobotohan nyo yung tinatawag nating articles of impeachment. Oo. Kaya lang, may recent tayong jurisprudence, no? Ayaw naman nating pangunahan yung, syempre, mas magaling, di ba? Mas magaling naman yung mga, mas marunong naman yung ating hudikatura. So, merong recent jurisprudence na even though yung third mode ang ginamit, meaning yung 1/3 ang nag-file, dapat dumaan pa rin sa Committee on Justice. Oo. Hindi po pwede daw na i-shortcut. Didiretso. Oo, yun yung sabi dun sa recent. Oo. At saka, I think ang wisdom naman dun, Attorney Joey, is we want to give ample opportunity para masabi natin na may due process. Ayun. So, napaka-importante kasi
It's a constitutional right. Oo. Pero yung due process, halimbawa, Attorney M, ikaw na-file sa... Attorney Joey, ha? Na-file sa... Ayan na, nandyan na, na-initiate na sa House. Yung due process ba, kailangan, di ba, yung pagdinig kasi, nabubulol. Sige, Attorney Joey. Kaya ko to. Kaya natin to. Yung pagdinig kasi, mangyayari sa Senate. Yes. So pagka sinabi nating due process, ibibigyan ka ng pagkakataong madinig yung iyong side mo. side. Kapag ka iyon naipasa naman ng House at magbobotohan sa House, sa Senate naman, pag bibigyan ka ng pagkakataong sumagot at ipagtanggol ang sarili mo doon sa Senado na mag-a-act as, di ba nakalagay nga sa batas natin sila yung mag-a-act as parang mga Senator judges. Di ba? Senator judges. So doon mo siguro, kapag ka hindi ka binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang iyong sarili kapag ka nandoon na sa Senado, doon mo pwedeng sabihin na hindi ka nabigyan ng due process. Di ba? And I agree with you. That's all I can say. Ayun. Pero ganito na lang ha. Para po siguro mas maunawaan ng ating mga kasambahay, no? Sana naman hindi pa nila na-experience na makapag-conduct ng preliminary investigation. Pero kumbaga kapag ka in the court proceedings, no, kung halimbawa in ordinary cases. Sa prosecution, yes, diba? so meron kasi tayong tinatawag na yung sa preliminary investigation stage. So parang parang katulad ng role ng isang prosecutor yung ginagawa sa House of Representatives, no? Hindi nila sinasabi na guilty. Sure ako na guilty, no? Ang sinasabi lang natin, mukhang may probable cause, mukhang pwedeng imbestigahan para makita pa kung ano talaga. So again, hindi natin sinasabi na guilty or hindi guilty. Yung isang impeachable officer, kapag nagkaroon ng determination of probable cause, dyan po sa House of Representatives, ang sinasabi lang is mukhang dapat ngang ma-endorse sa Senate para they can conduct a full trial, di ba? So again, ang basis lang natin dito ay para lang ma-determine whether or not there is probable cause. Ayun. Ganun po siya. Hindi natin sinasabi na guilty or hindi guilty. So, yun lang po ang determination dyan sa level na yan. Bago ko makalimutan, Attorney M, kasi merong tayong tinatawag, diba, sa ating initiatory phase, diba? Meron tayong tinatawag na 1-year bar rule. Dapat din maintindihan ng ating mga kasambahay yun. Kapag ba, merong isang private citizen na nag-file, halimbawa, tapos na-endorso niya sa isang membro ng House o kaya yung ibang modes naman ang ginamit para mag-file ng impeachment. Kailan ba magsisimula yung 1-year bar rule? Upon the filing of the complaint or upon the taking cognizance kapag binigyan na ng Congress ng due course o kaya 'di ba kasi titingnan nila yung yung affidavit complaint kung yung sufficiency ng substance in substance and in form. Yung 1-year bar rule, Attorney M, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, doon magsisimula yung bilang nung 1-year bar rule kasi ang 1-year bar rule, mga kasambay, ibig sabihin pag meron nang na-i-file na isang impeachment complaint laban sa isang opisyal, hindi na po pwedeng mag-file ulit within the same year. Po pwede lang the following year na. Pero kapag hindi pa nabigyan ng due course ng House at complaint pa lang siya, hindi siya bibilangin. Tama ba po, Attorney? Kasi can you imagine, mga kasambahay, no, kung ang pagbabasihan natin ng 1-year bar rule is kapag may nag-file ng verified complaint, no? Kung ako yung impeachable officer, tapos nararamdaman ko na baka may magpa-impeach sa akin, baka kumausap ng tao, sige kunwari mag-file ka. 'Di ba? Para magsa-start na yung counting ng 1-year bar rule. Correct. So, kaya ang sinasabi natin ng wisdom ng ating saligang batas dito is dapat nabigyan ng due course, no? Yung verified complaint para po mag-start yung counting natin doon sa 1-year bar rule na tinatawag natin. Not necessary na nagpagbotohan na, yes, diba, Attorney M? Hindi necessary na napagbotohan na. Yun lang nabigyan ng due course ng House of Representatives. Yun lang yung sinasabi namin ni Attorney M. Tsaka ano yun, Attorney Joey, meron kasing mga dates, may days pa, like for example, 60
session days, no? Ako gusto ko rin ipaliwanag, no, para sa ating mga kasambahay. Kailangan kasi medyo familiar ka din sa rules ng House of Representatives kasi hindi siya calendar days. Session Ayun. days is not calendar days kasi hindi siya, nakailang araw na o 5 days na o dapat pasok na siya doon or banned na siya, hindi na pasok. Kasi pag session days, iba po yung legislative calendar po Ayun. ng Senate at saka ng House of Representatives. So yun po ang pagbabasihan nila ng tinatawag nilang session days, which is different from yung pinagbabasihan natin na calendar days. At saka Yun. yung pagbobotohan na 1/3, hindi kailangan quorum. 'Di ba, Attorney M? 1/3 of the members of all. The members of entirety. the entirety Oo. of the So, House of I Representatives. think right now we have about 318 House members. Huwag mo ko if I'm ipagmamat sa correct. 1/3. Oo. Basta 1/3 Basta nun. 1/3 nun. No? Safe na yun. But if you Oo. can get more than 1/3, edi more than enough yun para masabi natin na lumusot sa House of Representatives yung articles of impeachment. Hindi ko alam kung mainit yung topic natin. No? Baka hindi mabukas yung aircon. Pinagpapawisan Attorney M. Hindi. Ayan. Ay, nako. Ayan. Ayan, okay, mamaya sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy pa po natin ang usapan patungkol sa impeachment. At sa ating pagpapatuloy, yung topic natin na mga kasambahay, sa mata ng batas, paano nga ba nagaganap ang impeachment? Ayun, medyo mainit-init yung aming Oo. discussion ni Attorney M kanina. Saan ba tayo naputol? Nasa House of Representatives. Nasa House of Representatives na tayo. Tapos, sabi natin 1/3 of all members. Hindi kailangan quorum, but actually the entirety of the House. Ayan. Yes. Tapos, paano nga ba, Attorney M, kapag ayun, may tanong na agad. Ano Sasagutin ba natin to? Tuloy muna kaya natin yung stage. Ituloy muna natin. Ituloy muna Para natin. may continuity. May yung train of thought natin. Oo. Paano nga ba pagka, halimbawa, napagbotohan na 1/3 or more, kunwari, ano nga ba ang mangyayari? Ano ang magiging role ng Senado na dito, Ayun. Attorney M? So, Oo. kapag ka po 1/3 or more than 1/3 po ng ating miyembro ng House of Representatives ay nagkaroon ng determination or sang-ayon na mukhang may probable cause talaga. So, again, magbobotohan po yan. Isa-isa po, Attorney Joey, no? Saka po nila i-endorse yan sa Senate. No, para po ang ating Senado po ang magsisilbi namang senator judges, no. Ayun. So again, Attorney Joey, kagaya kanina yung sinabi natin example, yung sa House of Representatives para silang prosecutors. Ito na parang halimbawa nagkaroon na ng Huwes. determination Sila ng na yung court. probable cause. So talagang korte na. So Oo, ganun yung role. Kaya senator judges kasi ang role nila is peculiar, no. Senator judges. Kaya 'di ba, Attorney Joey, nagsusuot sila ng robe. Oo. Yes. At doon ka, kumbaga sa pagdinig, di ba, kunyari, yung mga akusado sa mga criminal cases natin, doon ka bibigyan ng pagkakataong ipaliwanag yung akusasyon na naihain sa'yo doon sa house, di ba? Yes. Kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon doon mo masasabi kung nabigyan ka ng due process o hindi, Yes, di ba, oo. Attorney? Pero, meron ngang recent jurisprudence, no, kakalabas lang, mainit-init pa. Kanina ba, Attorney Joey? Kahapon. Oo, yung oo. ating Generilio versus Senate. Apparently, nag-file ng petition for mandamus, if I'm not mistaken, Attorney M, no, na kino-compel niya yung Supreme Court na, ano ba yun, tungkol sa, tama ba ako? Na Parang sabihan yung Senate. Sabihan yung Senate na mag-convene na. At As an kumbaga, impeachment court. Oo, mag-convene na as an impeachment court para dinggin itong impeachment complaint. Yung decision ng Supreme Court kahapon, ang sabi ng Supreme Court, dinismiss niya yung petition. Kasi, Okay. di ba, Attorney M, yung sabi natin, yung mandamus kasi mga kasambahay, pwede lang daw gamitin, sabi doon sa decision, kapag yung act na ipapakompel mo is ministerial act. Ito naman kasi merong discretion. Ministerial meaning Oo. wala kang patumpik-tumpik dapat gawin mo. Hindi ka Oo. mag-exercise ng discretion. Oo, wala kang discretion doon. Kumbaga, kailangan mo lang gawin kasi
parte yun ng iyong responsibilities and duties. Mandato mo yun. Oo, mandato mo yun. Kaya sinabing, yun lang yung mga pwedeng i-compel ng mandamos, di ba? Tapos nakalagay din kasi dun sa petition, di ba? Ito na yun. Yung papasok dito yung co-equal branch, Attorney M. Kasi sinabi natin kanina, dito yung papasok yung co-equal branch, yung executive, legislative, and yung judiciary. Yung kanina pinag-uusapan natin, syempre yung executive branch, yung sa president, vice president, yung mga mayor, governor, di ba? Nasa executive branch yan sila. Kumbaga nag-execute sila ng mga batas natin. Doon naman yung sa judiciary, and yung sa legislative, yun naman yung gumagawa ng mga batas natin. Ito ngayon, pinasok nila ang judiciary, di ba, Attorney M, ano? Parang sabi nila, i-compel mo yung Senate na mag-convene na as an impeachment court. Sabi naman nila, hindi pwede kasi hindi mo kami pwedeng mapakompel dun sa mandamos kasi hindi naman ministerial act yun. At saka co-equal. Ayun, co-equal. Tapos diniscuss, Attorney M, gusto kong pag-usapan natin yung forthwith. Smile si Attorney. Sige, I'll leave it to you, Attorney Zoe. Hindi. Pumuntahan tayo dito. Sabi kasi dun sa decision, ang forthwith, hindi naman daw ibig sabihin na agad-agad. Pagka sinabi daw forthwith, within reasonable time. Oo. Okay. Attorney M, sumagot ka naman sa akin. Yun ang sabi ng Supreme Court. Yun ang sabi. Yun ang sabi ng Supreme Court. Pero hindi naman daw ibig sabihin nun na ide-delay yung pagko-convene ng Senate. Kasi naman daw, kumbaga, no undue delay pa rin. Pero hindi naka-specify kung ano ibig sabihin nung no undue delay, kung gaano katagal yun. Pero sinabi rin dun sa case, Attorney M, na moot na daw yung petition because nagko-convene na daw yung Senate accordingly. Oo. Ayun. So, without naming personalities... Hirap ka ba, Attorney? Napahirapan mo, Attorney Zoe? Oo. So, yun nga. Yun daw yung definition ng forthwith ayon sa Supreme Court, no, within a reasonable time. But, we would be remiss naman if we will not also mention na, there have been a lot of reports and interviews given by the framers of the 1987 Constitution, no? And they were saying, ano ba ang ibig sabihin nila nung kinakraft nila yung Constitution? Ano bang ibig sabihin nila ng forthwith, no? So, para sa framers ng Constitution kasi ang sinasabi nila is agad-agad, no, when they say forthwith, no. But again, as dutiful members of the legal profession, we will heed the decision of the Supreme Court as, again, no, given in the case of, ano nga yun natin? Henerillo. Ayun, Henerillo versus Senate. Yan yung pinaka very mainit-init pa. Kahapon lang yun na pagdesisyon na gano'n, na hindi nila pwedeng, dinismiss yung petition, na hindi nila pwedeng i-compel daw ang Senate. Meaning hindi nila pwedeng utusan, mag-convene na kayo kasi dapat mag-convene kayo as an impeachment court kasi nga daw yung forthwith is dapat within a reasonable time, depende sa judgment ng Senado. At bilang co-equal naman daw nila yung Senate. Naku, ito, Attorney Joey, yung question importante. Ano daw ang mangyari kapag napatunayang guilty ang isang opisyal? So, yung guilt or innocence, doon na yan sa Senate side, no? Hindi yan sa House, no? So, ang effect niyan is removal from public office. And additionally, perpetual disqualification. If run. Pero nakasulat din sa ating batas na dapat isulat, nakalagay yun sa sa magiging desisyon ng Senado bilang mga huwes ng bilang 'di ba mga judges ng bilang Senator impeachment judges, court o senator judges. Nakalagay dapat doon na expressly provided na may disqualification to run for public office. Yes, but definitely they will be removed from public office kapag nagkaroon ng determination ang Senado na talagang may pananagutan sila, no? Na impeachable talaga sila. Kasi sa House level, yun na yung na-impeach sila. Kapag guilty sila, so remove from public office. And then, upon the determination of the Senate as senator judges, pwedeng ma-disqualify sila from public office. Ayan. Linawin natin mga kasambahay. Sa House, Attorney M, yung pagbobotohan ng the entirety of the House of Representatives, 1/3, di ba? 1/3 silang boboto para yung kaso aakyat na at diringgin. Kumbaga, i-hear na siya. Kung may probable cause. Kung may probable cause. I-hear na siya sa Senado. At yung Senado naman, as senator judges,
2/3 naman, di ba, Yes. Attorney M? So 2/3 naman sa senator judges ang boboto dapat kung guilty or not guilty yung isang impeached officer. Kasi pag Ayun. umangat na sa Senado, impeached na sila. Oo, impeach na sila. Tapos, yung guilt, i-determine na lang Yes. doon sa Senado, di ba, Attorney Yes. M? Oo. So, medyo yan na yung sa palagay ko mas ma-action kasi merong prosecutors, so may defense, 'di ba? So yun na yung naglalabasan talaga ng ebidensya. So pwede na yung probing questions. So Oo. mas mabubusisi mo kasi nga yun na yung trial stage, no. So talagang kumbaga tinatawag natin in legal parlance, Attorney Joey, kasi ang impeachment cases ay sui generis. Ayun. Or a class of its own. So, talagang... Parang ikaw, Attorney M, sui generis. Di ba? Napatawa lang. Ilaban natin to. Ilaban Ayan, natin. para po talaga, kasi very napakabigat ng magiging epekto kapag ka nagkaroon ng determination of guilt. Oo, Ang hindi isang lang impeached officer. hindi lang doon sa impeached officer, kundi sa institusyon na rin. Yes. Diba, Attorney M? Ayun. Oo. At ngayon, natin namang sagutin ang ilan sa mga katanungang ipinadala ng ating mga kasambahay. Ayan, para sa unang tanong, ano ang dapat kong gawin kung yung pinautang ko ay namatay na? Ayun. Okay. Parang lagi itong naitatanong, Oo, no? oo nga, Akin to lagi. this. Oo, laging na itatanong to. Kasi sabi naman natin, 'di ba, kapag ka namatay na, yung estate naman Yes. kasi ang magbabayad noong inutang, 'di ba, Attorney M? Yes, oo. So, actually magfa-file ka sa court, Attorney Joey, ng money claim. Oo, kasi on the assumption na may estate po, yun pong namatay na may pagkakautang sa inyo. Meaning may ari-arian siyang naiwan. No? So, i-consolidate po lahat ng ari-arian na kanyang pagmamayari at yun yung magko-constitute sa kanyang estate. So, magpa-file ka sa korte ng money claim para ibabawas dun sa estate bago paghati-hatian ng kahit sino man. No? So, kailangan mabayaran muna iyon. Pero note ko lang kung wala namang sinabi dito na nakapag-file ng criminal complaint kasi sa criminal complaint kapag namatay Yes. na yung accused, wala na matatapos na rin yung kaso. Yes. Pero yung civil, kapag ka nakapag-file ka ng small claims, dun yun i-apply sa estate nung namatay. Yes. Ayun. Oo. So, yun. Pero ako, Attorney Joey, paalala pa rin, mag-ingat na lang din, no? Kasi mahirap din kasi maghabol kapag Correct. ka sumakabilang buhay na, no? O Attorney tsaka Joey? lagi natin pinapaalala sa ating mga kasambahay kapag ka 500 and above yung pinag-uusapang pera, dapat ilaging nakasulat. May Oo. kasulatan kayo mga kasambahay. Kasi kung halimbawa nangutang tapos ang basihan mo lang or ang pinanghawakan mo lang nag-usap kayo, nangutang siya sa'yo. Kasi po, syempre kung magki-claim ka, papatunayan mo din na nangutang siya sa'yo. And dahil hindi na makakasagot yung kabila, medyo mas kailangan mo ng ebidensya na nangutang talaga siya sa'yo para pumabawas yun sa kanyang estate. Yun. Ayun. So, huwag kakalimutan. Ayan. Ayan. Ito naman ang susunod na katanungan, Attorney Joey. Pwede ko po bang kasuhan ng taong nakikipag-date sa anak kong minor? Nakilala daw po niya yung lalaki sa isang dating app. Naku. Siguro, Attorney Joey, i-define niya ano yung nakikipag-date. Oo, nakikipag-date. Kapag ka dating, hindi ko masyadong kung parang silent ang batas dun sa Oo, dating. kung date, kaya nga kung malinaw na dating lang pero Oo. once na lumagpas dun, halimbawa, Attorney Joey, Oo. specifically, no, pag nagkaroon na ng explicit sexual acts, Yes. no, Oo. yan po, may batas na tayo na nagsasabi na Oo. hindi po yan pwede, Kasi kahit na kahit pa sabihin ko may consent yung menor de edad kapag ka explicit yung sinasabi mo nga sexual acts na makukonsidera pa rin kasi yung rape kapag ka menor de edad pa Yes. po. Oo. Tsaka di ba, Attorney Joey, recently, in-increase na natin yung age of sexual consent. Ayun. Meaning kahit up until 16 years old, kahit po sabihin po ng minor de edad na pumapayag siya doon sa sexual act, basta 16 years old pababa, considered pa rin siya as rape. minor. Oo. Oo. And because, kasi nga you cannot give consent if you're a minor. So, kapag 16 years old pababa,
pwede ka pa rin magkaroon ng pananagutan kahit po nag-consent o nag-agree yung minor to the sexual act. And regardless, if yung perpetrator minor de edad din Yes. or nasa tamang edad na. Yes, Kasi oo. kung sabihin natin legal age na, ayun talaga may pananagutan siya according to kung anong nakalagay sa ating Yes. Kodigo Penal. Oo. Pero kung menor de edad, meron pa rin, 'di ba? Meron Yes. naman tayo sa ibang pagkakataon i-discuss natin. At lagi natin dinidiscuss Oo. dito yung juvenile law Justice natin, and di Welfare ba? Act. Oo. Ang exception lang dun is kapag ang age gap nila ay 3 years tapos nasa isang consensual relationship. So in a romantic relationship, pero yung age gap dapat not more than 3 years. Oo. Pag minor de edad sila pareho. Oo, kasi yun lang Oo. ang age gap should not be more than 3 years. Tapos nasa consensual relationship sila. Doon lang hindi magkakaroon ng pananagutan. But kapag ka below 13, yun lang below 13. So yung window is 13 to 16. Pag below 13, kahit mag-consent, kahit Statutory. Oo, it's still considered as statutory rape. So Ayun. mas mabigat ang pananagutan at ang kaparusahan sa ganoon po. Ayun. Oo, ito naman, Attorney M. Nagsangla kami ng ORCR ng motor. Hindi kami nakahulog ng 3 months. So, kinuha yung motor for temporary deposit para magbayad kami. Nung magbabayad na kami, hindi na daw namin pwedeng makuha yung motor kasi 10 days lang daw ang redemption. Pero wala namang binanggit sa amin at wala sa kontrata. Ano po ang pupwede naming gawin? Nako, ano yung nakita nyo ba kung anong nakasulat sa kontrata? Kasi babalikan natin palagi kung ano ang napagkasunduan. Pagka ganito, Attorney M, no, yung parang may mortgage sa chattel vehicle. mortgage, Oo, attorney, chattel, kasi oo. personal property. Oo, chattel mortgage ang tawag dito sa batas. Pero Attorney Joey, yun nga, balikan yung kontrata and also at the same time, lagi nating sinasabi, Attorney Joey, na hindi dahil may pagkakautang, basta-bastang pwedeng kukunin Correct. yung property, no? Parang automatically, di ba? Yun na sinasabi natin. Kahit nakalagay po yan sa kontrata na, pag hindi ka nakabayad ng utang, sa akin na yung pag-aari mo. So, Ayun. tinatawag nating pactum commissorium, which is prohibited by By law. law. Correct. Oo. So, because of that, hindi nila pwedeng sabihin na agad-agad pwedeng kanila na yung property. So, mayroon pong stages pa rin na kailangan pagdaanan. And again, we have to refer back to the contract. Baka kasi mayroong specific provisions na nakalagay doon kung paano ba yung mangyari. Except na automatically mapupunta sa kanila yung personal property. Oo, paano ba yan, Attorney M? In possession na ata? Sa pagkakaintindi ko, itong tanong natin, in possession na nung nagpautang, kung hindi man ito tindahan, oo, di ba? Pwede kayong Baka magreklamo. mag-replevin, Attorney Oo, Joey. replevin ito. Oo, action for replevin. Pero Oo, yung kaso pa babalik- rin yun. Oo, para maibalik sa yung personal property, ang tawag doon yung replevin. Pero yun nga, kaso din kasi ulit, Attorney Joey, no? Pa-file din sila ng Oo. kaso. Pero yun lang yung naiisip kong legal answer dito Kasi hinold, di ba? Kasi kapag real property, dun tayo sa unlawful detainer Oo. or di ba? Forcible entry. Pagka personal property, replevin. Oo. Oo. Pero yun nga, again, it's a case that you have to file in court. Pero yun nga, paalala po na hindi po sana pwedeng ganun, no? At medyo, kapag kaganyan na, Attorney Joey, kumausap na ng abogado, Yes. no? O para po hindi na kayo abot sa point na sakit-sakit na ng ulo nyo, no? Huwag pong matakot sa abogado kasi mababait po kami. Oo nga. Ayun. Ayun. May isang tanong pa, Attorney M. Ayan, okay. Nabiktima po ako ng text scam. Aksidente ko pong naklik yung link kaya nagkaroon ng mga charges sa credit card ko. Pwede ko po bang ma-dispute yun? Definitely. Oo, definitely. Kaya lang, sa pagkakaalam ko, if I'm not mistaken, kailangan mo i-report ka agad-agad Yes, upon oo. discovery. Kasi magkakaroon ka ng pananagutan din sa credit card company. Di ba, Attorney M? Oo, tsaka actually, i-deduct din muna, Attorney Oo, Joey. So, oo. you have to report right away, ipa-block na kaagad, and then, babayaran mo pa rin, pero magpa-file ka ng dispute or i-contest mo na ganun. Ang magiging evidence mo dyan is kapag nakita mo
mo, nagno-notify naman sa'yo, attorney. Oo. Tumawag ka kaagad sa credit Agad-agad. card. Oo, tsaka wag natin i-disregard yun kasi kaya nga tayo nino-notify sa mga cellphone natin para alam natin yung mga charges na Oo. pumapasok. Otherwise, deemed na nag-consent ka doon Oo. sa expenses na yun, Be di ba? financially responsible. At the same Oo. time, Attorney Joey, lagi nating nadidiscuss din dito yung mga scams online, no? Usually, pag pinapaklik ka ng link, medyo delikado, At lagi Attorney namin Joey. pinapaalala kapag kasi nisendan kayo ng mga link, whether sa inyong mga SMS o kaya yung mga messaging apps, kung ano-ano man yan, o yung sa mga Facebook or whatever messaging apps you have, kapag ka may mga links na sinesend, huwag niyong i-click. Oo. Lalo na kung hindi naman, ako talaga walang exception eh. Ako hindi talaga. Kapag ka may Kahit nagsisend sabihin pananalo ako ng ganyan or Oo. mag-expire na yung reward points mo, Oo, ganyan. even yung mga legitimate na kunwari may in-order ako mismo, tapos yung company mismo, courier company nagte-text sa akin, hindi ko talaga kiniklik actually. Oo. Kasi tatawag naman yan kung Yes. talagang legitimate na kailangan ng Tsaka kung minsan, Attorney Joey, kahit yung mismong number ng bangko mo, hindi ko alam for some reason may areas na may pumapasok na text message na you have to click this and then may reward points ka, whatever. kahit nakasulat pa yung pangalan ng bank. O huwag kayong sa akin lang para maiwasan tong ganitong sitwasyon. Huwag na lang kayong mag-click ng kahit na anong Oo. link kasi talagang mapapasok nila yung telepono Oh, niyo. kung legit yan, baka pwedeng pumunta ka na mismo sa bangko mo, makipag-ugnayan, and then may hotlines naman sila na pwede mong tawagan to confirm. So, sa panahon kasi ngayon, napakadami ng online scam. So, iba yung pag-iingat po sa ating mga kasambahay. Ayun. May isa pang tanong. Hello po. Tama po ba yung advice ng isang attorney na pwede kaming mag-file sa DNR or LRA for reconstitution for title ng residential? Patay na yung may-ari at bale 7 heads kami dito sa isang lot na maghahati para sa titulo. Titulo po. Pa-advise po. Salamat and God bless. Ayun. Bakit DNR? Kaya nga, tsaka, anong purpose na Attorney Joey to reconstitute? Kung nawala ba, na-destroy ba, or nawala yung kasi, titulo? Kasi may mga iba-ibang circumstances. Kasi kapag ka nawala yung title, lost title yon, di ba? Yung magre-reconstitute ng panibago kasi nga sa kadahilanang nawala yung title. So pero kung ang ibig mo sabihin ba dito para sa ating question sender, medyo confusing yung tanong. Wala bang titulo yung lupa? Oo. Tapos gusto niyong pagawa ng titulo? Parang ganun ata yung query niya. Pero kung ang purpose kasi nga daw 7 silang bali 7 Oo. yung nagmamay-ari, tama ba, Oo. Attorney Joey? Siguro extrajudicial settlement sila, Attorney, Oo. ipapartition. Provided merong titulong original. Yes, oo. Hindi kasi binanggit kung merong original title tapos paghahati-hatian. Pagka ganun, mag-extrajudicial settlement. Oo, kasi nga yung reconstitution, kung destroyed or lost, yung titulo. So, ang presumption nun, may titulo. Kumbaga, may mother title. And then, kung halimbawa, may mother title, tapos 7 yung co-owners, halimbawa, na naka-indicate doon sa mother title na yun, tapos gusto nyong magkaroon ng kanya-kanyang titulo, magpapapartition kayo, Attorney Joey, para mahati po yung mother title, magkaroon kayo ng kanya-kanyang titulo. Oo. Pero kung hindi kayong 7 ang nakapangalan doon sa mother title at meron lang isa yung kumbaga yung inyong ancestor tapos ipinamana sa inyo or kayo yung legitimate heirs, maghahati-hati kayo, hindi reconstitution ang gagawin. Oo. So again, dapat reconstitution pag destroyed or lost po yung title. Hindi para maghati-hati kayo. Ayan, may isa pang tanong. At Ito. Ang susunod na katanungan, nag-file ako ng child abuse case kasi pinagtawanan ang anak ko na may brain cancer. Sa sobrang galit ko, sinugod ko at pinost ko yung tao sa FB. Ngayon, nagkontrademanda sila ng cyber libel. May tendency ba na makulong ako kahit pinagtatanggol ko lang naman ang anak ko? Ang heartbreaking naman ito, Attorney. Oo. Lagi nating pinapaalala na ang avenue kasi sa mga ganito hindi para i-post sa social media. Kasi kahit na kayo yung aggrieved, kapag ka-pinost nyo sa social media yung sa tingin nyo nakasakit sa inyo, the people who wronged you, kayo pa yung lalabas na masama kasi nag-post kayo. Oo. Naintindihan naman natin na good intentions, Attorney Joey, no? In fact,
ako, di ba, Attorney Joey, we sympathize naman kung talaga namang ganun yung gagawin. Nakakagali talaga. Pero kagaya ng sinasabi ni Attorney Joey, hindi kasi yun yung proper remedy. Oo. Di ba, nasasabihin mo na, ay, dahil pinagtawan niyo, ipapost ko nga para mapahiya siya. Kasi, di ba yung konsepto natin, Attorney Joey, yung dapat ikaw ay may cause of action. So, nung pinagtatawanan yung anak mo, pwede kang halimbawang magkaso, Attorney Joey, kahit for damages, ikaw ang may cause of action kasi siya yung may ginawang mali sa'yo. Child abuse. Kung partner niya, Attorney sa Joey, bagay, oo nga pala. diba? Oo, partner niya, hindi nga pala, wala pa lang. Oo. So again, Attorney Joey, ikaw ay yung may cause of action kasi siya yung may ginawang masama sa'yo. Pero once na ikaw yung nag-post at pinahiya mo siya, ngayon siya naman ang may cause of action laban sa'yo, di ba? So, tables have been turned. Kaya sinasabi natin ni Joey, hindi yun yung proper remedy. Kahit po maganda yung intentions nyo at kahit talaga naman pong nasaktan kayo. So, may proper remedy, hindi po yung pagpo-post po sa social media. So, mag-ingat talaga, Attorney Joey. Oo, slander by deed. Pwede naman, di ba, Attorney M? Oo. Kaya madaming remedies. Maraming ibang pwedeng kaso. Pero hindi yung pagpo-post. Kasi kapag ka ganun paninirang puri, ang mangyayari nun, talaga magkakaroon tuloy sila ng ground sa inyo na, di ba? Kaya kapag na-post na kasi, Attorney Joey, sa social media, parang iba na yung digital footprint ngayon. Nako, nowadays, di ba? Parang ang bilis kumalat pag pinost mo. So, kung halimbawa may mangyari din doon sa tao, baka ikaw yung magkaroon ng pananagutan. Kaya talagang mag-iingat lang, Attorney Joe. Correct. Ayun. Ito Okay, pa. ito meron pa. Okay, Attorney Joey. I am a discreet gay and pinagkalat ng coworker ko ang status ko. Ano ang pwede kong ikaso sa ginawa niya? Nako. Baka violation ng Safe Spaces Act? Pwede. Violation of Safe Spaces Act, oo. Kaya lang, inisip ko yung elements ng Violation of Safe Spaces Act. Kasama ba dun yung... Discriminate siya because of, by virtue of his... Yung gender preference. Hindi ako masyadong familiar dun. Pero, slander iniisip ko eh. Kasi, kung gusto mo namang manatiling hindi out, at ipinaglalaban mo na ikaw lalaki at hindi gay. So, yun ang gusto mong remedy. Kumbaga, yun ang reprieve na gusto mo. Di ba, Attorney M? Pwede siya mag-file. Worst case, no, you can always file a case for damages. Diba? Kasi na you endured sleepless nights, no? You experienced humiliation at work, di ba? And so on and so forth. So, although civil case lamang siya, meaning danyos lang ang hinihingi nyo. Kung gusto nyo yung criminal case, ayun. Ano talaga ka, Attorney Joe? Slander. Kasi pag civil, ang tagal eh. Oo. Tsaka yun nga, pagka civil case kasi, danyos lamang hinihingi mo. Kasi nga, when you say kasi violation ng Safe Spaces Act, dapat ikaw ay na-discriminate or ginawan ka ng masama by virtue of your sex. Kailangan mong i-prove na ikaw na-discriminate. Or halimbawa, pinagtatawanan ka dahil ikaw ay gay. Yan. So, for kaso example, naman, open-minded naman na yung mga tao ngayon. Baka naman kasi tinanggap ka ng iyong mga coworkers, ayaw mo nga lang aminin. So, di ba? Sobra lang sa vitamins yung office mo. Di ba? So, yun. Again, you have the option to file a criminal case, which is slander. Or pwede nga mag-file na lang ng case for damages. Paalala sa ating mga kasambahay, huwag naman unahan. Kasi karapatan naman nila yun. Irespeto natin ang preference. Hindi naman hindi naman yung mga straight lang ang may karapatan sa buhay. Diba, And at the same time, Attorney Joey, what if ina-show mo lang? Tapos hindi pala dahil feeling mo. Huwag ganun, huwag tayo nangyayang sa mga preference. Huwag assuming. Huwag assuming. Ayan. Okay. Ayun, natapos tayo, Attorney sa isa na namang episode ng Huntahang Ligan. Naka-survive tayo sa ating topic ngayon. Oo nga. Ayan. Lakas ng butong hininga. Ayan, para po sa mga may nais idulog sa kahit na anong problemang legal, ipadala po ang inyong mga tanong sa 0925-355-5778. Huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at antayin po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan natin ngayong gabing ito. Maraming salamat mga kasambay sa pagsama sa amin ni Attorney M. Ako po, si Attorney Joey Domingo. Ayan, bago tayo magpaalam, binabati ko, Attorney Joey, si Miss April Joy Domingo. Ayun. Happy birthday, April! Ay, happy birthday, April! Birthday niya kahapon. Ayan, Na-miss tuwa na sila. kita.
Oo. At saka si Janessa Ganzon, birthday naman niya, I think 2 weeks ago. Hindi ako Diba? nakapag-greet doon, pero happy birthday. Last week ba siya Parang nag-birthday? 2 weeks ago, yan. Happy birthday kay April Joy Domingo at kay Janessa Ganzon. Ang aking magagandang office mates at Ayan. kakilala din ni Atty. Joey. Miss ko na kayo dyan. Sana makita-kita tayo soon. Tuwang-tuwa sila kapag binabati sa programa. Talaga ba? Oo. Happy birthday, beautiful ladies. Ayan. Maraming salamat mga kasangbahay sa pagtangkilik sa inyo pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Atty. Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Atty. Joey! Yes, Atty. M. Salamat po sa Diyos!